top 10 ko sa Miss Universe Philippines 2026 contract signing. Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi itchisera gaya ng iba. Ayun. Ito na nga guys, sasabihin ko na sa inyo ang aking top 10 sa Miss Universe Philippines 2026 contract signing. Siyempre, ang basis ko lang dito ay ang kanilang queenly aura, ang kanilang mga eksena kung paano sila tumingin, lumakad, at ano ba tawag dito, yung pag pinagsama-sama na sila, paano mag-stand out sa lahat. Ng bonggang-bongga. Binase ko din sa OOTD. Wala ako dito mga com skills muna. Looks pa lang. Yung physical appearance lang muna ang aking i-judge dito. No, wala pang mga kung ano-anong eksena nga pinaglalaban ninyo sa buhay. Ang akin lang dito yung kung paano yung appearance, physical attributes, at kung paano sila umiksena doon sa mga photo off, mga video, at kudos, shout out pala sa mga sa mga pinanood ko ng video, The Crown, di ba? Hey Adam, for the Philippines, shout out sa inyo ng bonggang-bongga. Di ba? Alam naman ninyo na wala ako doon. Siyempre, nakikinood din ako sa kanila. So, eto na ang aking top 10 base doon sa mga nakita ko ng mga girls na pagpuntahan lang muna kasi may iba pang darating pa. Eto na nga, may number 10 sa aking listahan, Michelle Berchel ng Nueva Ecija. Grabe! Ang ganda. Parang may ring light ang lola mo. Ang tangkad. Ang sarap. Pwedeng umilbo ng mga frontrunner. Pwedeng umilbo ng returnees. Michelle Berchel ng Nueva Ecija at may number 10. May number 9 sa aking listahan, Taguig. Di ba? Bella Esmael. Nilagay ko lang siya sa number 9. Hindi ko nga bet yung kanyang OOTD. Hindi queen at saka hindi Miss Universe. Wow! Akala mo naman talaga, alam na alam. Di ba? Wala lang, feel ko lang, hindi nakaka-queen, hindi queenly vibe niya doon sa OOTD niya. Tapos, sleeveless, parang, wala lang, hindi ko lang bet ng bonggang-bongga. That's why number 9 ko lang siya. Pero still, one of the best pa rin when it comes sa face and appearance na merong nilalaban si Bella Esmael. My number 8 sa aking listahan, na-surprise ako dito pero hindi siya pinag-uusapan ng iba. Pero kabog na kabog at pasok na pasok sa akin, Laguna Isabel Prats. Ang ganda. Perfect ang kanyang OOTD hair and makeup and eksena. Ewan ko, ba't hindi siya napapansin ng iba? Kasi may mga paborito sila. Pero ako, tinitingnan ko kasi lahat. Hindi pwedeng tumingin lang ako sa frontrunner. Kailangan tingnan natin yung mga iba pang mga girls na totoong nagsistand out. Yung mga girls na hindi pinapansin. Ayun, number 8 sa aking listahan, Isabel Prats ng Laguna. My number 7 sa aking listahan, Adela May Marshall ng Muntinlupa. O diba? Sa iba, nasa top 5 si Adela May. Pero sa akin, ano lang muna siya. Number 7 lang muna. Deserve naman niyang top 5 kasi kabog talaga ang facial, face card din naman talaga si ate mo. Pero, nandoon pa ako na hindi ko masyadong yung ang lalim-lalim ng pa-cleavage niya. Tapos, nung naglakad na siya, parang malaki ang wawang. Parang, hindi niya na-control ang mga bagay-bagay. So, ayun, nasilipan ko siya ng eksena. So, nilagay ko siya sa number 7 kahit tawirin siya, kahit sobrang beautiful niya. Ayun. My number 6 sa aking listahan. Catherine Wardle ng Summer Island. Ang fresh ng batang ito. Ang ganda-ganda. Ang sarap koronahan. Ganun yung feeling, matangkad, maganda, fresh. Alam mo yun, tapos with queenly aura. Amazing. Number 6 sa aking listahan, Catherine Wardle. Ano ba yan? ng Summer Island. Eto na ta guys. Pasok kaya sa top 5 ang mga favorites ninyo. Okay. Eto na. Overall na to ha. Wala tong day 1 and day 2 ha. Number 5 sa aking listahan
Alison Hetland ng Pampanga. To be fair talaga sa kanya, grabe talaga yung arrive ng ate mo. Dahil sa sobrang tangkad niya. I like the OOTD. I don't like the makeup. But I like the hair. Very queenly. I don't know. Hindi ko lang bet yung makeup. Hindi ko lang siguro masyadong bet. Pero the height, the beauty, the everything about her is serving Miss Universe. That's why pasok na pasok, kabog na kabog sa number 5. My number 4 sa aking listahan, ito talagang number 4 ka na to, siya ang nagbibigay sa akin ng freshness. Siya ang nagbibigay sa akin ng newbie. Siya ang nagbibigay sa akin ng face card. Sultan Kudarat, Jen Rose Javier, nakakaloka, napakagandang bata. Puryagaba, matangkad, maganda. Talagang yung hair and makeup is amazing. The OOTD is amazing. Yung balot na balot siya, tapos hanggang dito lang, hanggang legs lang. Di ba? Pag humarap siya, pag mag-contract sign, humarap siya sa magiging boss niya. Formal na formal, pero tingnan mo sa boba, wow, sexy. Ang haba ng legs. Ganon talaga yung maiisip mo sa kay Miss Sultan Kudarat, kaya nakakatuwa siya kasi nagbibigay siya talaga ng freshness sa Miss Universe Philippines 2026. At ngayon, ang aking number 3. Number 3 sa aking listahan, Cebu Province, Nicole Borromeo. Wala nang kailangang pag-usapan pa. Alam naman natin na queenly talaga. At tapos nagsuot pa siya ng ganyong outfit. Super queen. I like the fierceness. I like the kasi malamya talaga. Malamya yung dating, yung makeup niya dati. Very lang. Ano ba tawag doon? Hindi masyadong makapal. Sakto lang. Pero ngayon, nagbigay siya ng Miss Universe aura. Kaya kabog na kabog sa aking number 3, Cebu Province, Nicole Borromeo. My number 2 sa aking listahan, sino kaya? Number 2 sa aking listahan, Tarlac, Marian Arellano. Grabe. Iba. Kaya hindi ko siya na nag-number 1, sleeveless lang siya. Pero amazing yung outfit. Amazing yung hair and makeup. Amazing the beauty, the height, and everything is amazing. Hindi ko lang masyadong sana nag-jumpsuit or whatsoever. Pero grabe talaga yung tindig ng babaeng ito. Nakaka-Miss Universe. Kahit sa ang pageant siya ipupunta, very stand out and stunning. Si Marian Arellano ng Tarlac. Grabe. So ayun lang. Kaya nilagay ko lang siya sa number 2 dahil may pa-sleeveless siya. Siguro kung nagpa-long sleeve man siya, o at least man lang, grabe siguro. Super duper queenly na ang arrive niya ng bonggang-bongga. So far, number 2, Marian Arellano. At syempre, ang aking number 1 sa nag-stand out sa signing contract ng Miss Universe Philippines 2026, La Union, Bea Milian Wendorsky. Sino pa ba? May naisip pa ba kayong iba? Di ba pasok ang mga idol nyo? Or hindi ba pasok? Kasi sabi ko sa inyo, yung basis ko yung very queenly at very formal kasi signing of contract yun. Yun yung first appearance mo para makita ka ng buong Miss Universe Philippines organization. So, dapat kailangan super queenly kapag tingin, ikaw na ang susunod na Miss Universe Philippines. Ganon. Dapat may aura na ganon. Hindi yung ang sexy mo naman yan, be. Ay, maraming mga side comment. Kailangan pagtingin ka agad ni Mama J, corona na to. Sa mga ganong level, may ganon kasi yung mga girls, pagtingin palang corona na agad, hindi mo na kailangan pag-usapan pa, hindi mo na kailangan yung comb skills pa, hindi mo na kailangan yung mga ibang galawan kasi aurang queen na talaga, agad. Ngayon din, mga ganon, pwede nang ipadala. That's why my number 1, La Union, Bea Milian Wendorsky.
There you go guys, maraming salamat. Naglabas ako ng aking batch 1, ng batch 2, at ito na ang overall kong top 10. So, i-comment down below din ninyo dyan kung sino ang inyong overall top 10. Ay, ito ang sa akin. Number 1 ko, La Union. Number 2, Tarlac. Number 3, Cebu Province. Number 4, Sultan Kudarat. Number 5, Pampanga. Number 6, Summer Island. Number 7, Muntinlupa. Number 8, Laguna. Number 9, Taguig. And number 10, Nueva Ecija. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Mwah, mwah, mwah. Ang daming kaganapan. Abangan ninyo ang aking mga ranking. Sana no. My gosh. I'm so excited sa Miss Universe Philippines 2026. Excited sa newbie. Excited din sa returnee. See you sa press presentation kung sino ang kumabog. Bye!